Sa lugar ni ng ating ano yan pambansang bayani. Di ba? Jose Rizal, di ba? Jose Rizal, no? Di ba? Ay, nasaan sila ngayon? Baka nakatuwa. Hindi. Hindi ko natin. Sinasabi natin, dapat kayong mga nanunungkulan, ay dapat yung mag-ayos kayo. Di ba? Hindi yung patuwad-tuwad. At sinasabi natin, kung talagang seryoso kayo sa panunungkulan, huwag niyong gawin, milking cow ang taong bayan. Kaya nga, kasamang Di ba? Saan ba nagagaling yung tax? Di ba sa ating taong bayan? Kaya nga, kasamang Levy, galit na galit itong si Ayon Levy. Kaya, Sa kanya kasamahan sa Senado. Huwag daw kayong magbalinis. Ano? Eh, nga sinasabi nga ni Ayon Levy, ako yung may cancer na. Pero nakalibre ako dito. Kaya ako tatakbong presidente para usigin kayo lahat. Diba? Matigas yun, diba? Naalala ko bigla naman, kasama Levy. Itong si magiting nating senadora Miriam Defensor Santiago, kung bakit ito ay binasagang Brenda. Magtakin mo man naman magtayo ba naman ng kulungan para magdanakaw sa kabandang yaman ng Pilipinas. Susuportahan ko lang. Titirahin ka talaga biro mo lang, Luzon, Visayas, Mindanao. Susuportahan ko lang. Kaya tinira siya. International court kaya mo pa niya. Yun na nga, meron na namang Brenda na international, judge ng international court. Ano ba ang mga kababayan ang nagsasabing Brenda, ang itawag naman natin sa kanila ay si Raul. Sa mga Levy, tama? Pero ano naman Brendo? Huwag naman Brendo, kahit pakinggan si Raul lang, si Raul. Hindi, Brenda kasi si Miriam, Ayon Levy, ay Brenda. Ay sa kanila Brendo. Brain damage. Alright. Yeah? Mga kababayan, sabi ng ating kasamang si Levy Tata, ang itatawag na lang namin sa inyo ay Brendo. Di ba? Ilan ho silang Brendo? Ang dami ho niya. Simula Luzon, Visayas, Mindanao. Mga Brendo na lang. No? Kasi tingnan mo na lang. Kung bakit nais nilang ipasa ang BBM. Di ba? Alam mo na. Puntuhan natin yan. Naalala ko na naman yung kasamang Levy ang BBM na yan. Doon sa Malaysia, kilala mo ba itong na-ousted na presidente doon? Yan ay number one corrupt na official sa Asia. Na naging kaibigan ng ating mahal na Pangulo. Ito si Pinoy? Sino ba mahal na Pangulo? Mahal na presidente ng Nora Paz Club. Sinasabi ko sa'yo. Siyempre, si Pinoy. Sino ba ba? Kaya nga, di ba? Si Pinoy. Hindi naman. Si Pinoy. Kaya nga sinasabi ko ang programa ay Bistayan. Kaya pinupuntuhan natin yung kanilang mga ginawa na nanunungkulan, di ba? Kaya nga. Tama ba mali? Diba? Kaya yun lang sinasabi ko sa'yo. Sino ba yung Sino ba kasangula yung presidente ka? Diba? Alam mo, mahal na Pangulong Pinoy. Kaya ka nga binasagang Pinoy sapagkat mahal ka namin. Hindi Abnoy Oo, huwag naman Abnoy. Sobra ka naman mukha lang siya Abnoy, pero hindi mo siya Abnoy. Madali na. Yun. Tingnan mo naman pag nag-snitch, diba? Sa ulado lang natin sila sa akin. Nandito. Kaya Brendo. Brain damage. Sobrang magsalita. Sa ulado, hindi mo ba alam, merong nakadikit na earphone dito at may bumubulo. Ganun ba? Hindi, joke lang mahal na Pangulo. Kaya pala minsan nakasaib yun, nakasaib yun. Alam mo, ito kasamang Levy, sa lahat ng sinabi niya, ito lang ang isang pinaniniwalaan ko, ang kanyang ubo. Hindi mo mawala Hindi mo mawala mahal na Pangulo, naku kayo maninigarilyo, gamot ko na Alam mo yung gamot ko na yung simple lang kasi ako marunong gumawa ng gamot na herbal. Pero kung sasabihin niya sa akin na tutulong maniniwala ako sa paggamot mo, bibigyan ko siya ng gamot, solusyon. Pero sa ngayon, hindi ko pwede sabihin on the air. Huwag mo tayo pa rin. Alam mo, kasamang Levy, huwag naman natin masyadong Brendo. Unahin ang ating mahal na Pangulo. Natutulog na yata kayo nila. Ano ba nagagawa naman Sobra ka naman. Sa panaginip. Kasi natutulog di ba? Sa bagay. Di ba? Sa panaginip na lang natin siya na kausapin, unahin, Alright, ganun pa rin, ako ay nananawagan na rin sa ating pamunuan ng MMDA kung saan
ay patuloy pa rin ang tinatawag nilang karnak. Ha? Oo, nakita mo ba ito mga MMD accredited towing truck ng MMDA, ha? Ang mga motorsiklo ay nakaparada na naman ayos sa mga bangketa. Pero patuloy pa nilang hinahatak. Binoto. Oo, at hindi mo rin ano mo, siyempre, pera yan eh. Kung makasamang limit, parang ng bago ng bago. Ha? Alam mo, sino naman nakaupo ngayon? Alam mo yung simpleng corruption yan. Bakit? Siyempre, pag hinatak mo, ano ang ibig sabihin nun? Diba ito? Alam mo, mga kababayan, ang tanong nga naman dyan, kung yung pagtubos nila, nakakarating ba sa kaban ng bayan? yun na nga ang sinasabi ko kasama Levi. Dapat, pag yung hinila ang motor o ikaw ay nag-wrecker, dapat may kasamang citation ticket yan. Eh, may problema, kayang buhatin ng motor eh. Wala nang ticket na binibigay. Pagdating doon sa impounding area, nagkakaroon ka ng tawaran system. Bakit ba? Oo. Buti nila, walang kahuyan. Alam mo, hindi ko maintindihan, ito sa pamanuan ng MMDA, kung bakit talagang hinahayaan nilang mangyari itong mga bagay nito sa impounding area. Ha? Magkano ba ang binibigay sa inyo ng mga taga-impounding area at hindi masawa-sawa sa mata? Ikaw na accredited truck na illegal na nagtuto sa ating mga mamamayan. Legal na magnanakaw yan, parang Edward. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Legal na magnanakaw yan. Ano mo, kasamang Levi, no? Di ba? Legal yun eh. Legal ba? May ordinansa. Alright. May pinato eh. Hinata ka, tukusin mo. Legal na magnanakaw. Ano mo, kasamang Levi, merong lumapit sa akin isang mamamayan ng reklamo sa akin. Sila ay bumili lamang ng libro sa National Bookstore sa may dako ng Congressional Avenue na ipinarada lang, nandun naman yung asawa, dumating itong karnakdang, ang tawag sa kanila karnakdang. Legal nga na magnanakaw eh. Legal eh. Ano naman na yun? Hinatakbo naman bigla nandun naman yung asawa niya, inaantay lamang yung asawang bumili ng libro doon sa National Bookstore, kaagad-agad na lang isinakay yung motorsiklo sa truck ng accredited towing truck na ito. Hold up ka. Hindi, karnakdang. Hold up ka nga eh. Kasama na rin Siyempre, pag hininga yun, tutubusin mo. Di ba para kang hinold up ng legal? Ang hindi ko maintindihan, kung paano ang proseso. Kaya mga mamamayan, sa sunod na aking episode ay inyong makikita ang video kung saan ay aking makakapanayam. Kung sino man ang in-charge doon, kung sino man ang in-charge sa MMDA at ating alamin kung anong proseso at tamang proseso ng paghahatak. Kasamang Edward, bigyan natin ng benefit of doubts kung sino man yung yun, para na sa ganon, ay malaman natin, bigyan natin ng benefit of doubts. Ang sabi nila, may ordinansa. Ang sabi nila, legal yung towing nila. Yung pala, legal na karnapyo. Alright. Talagang ako'y nagpapasalamat sa iyo kasamang Levi sapagkat sa tindi ng iyong inis, mga kababaya, sa tindi ng inis ng ating kasama, talagang bumubulanin bibig niya sa galit talagang tumabig pa sa akin, lumapit pa sa akin. Kaya mga kababayan, pasalamat mo tayo sa ating kasamang si Levi Tatad ng programang Pulsuhan. At maraming salamat Edward sapagkat sa sandaling panahon ay pinaunlakan mo ko sa aking nais puntuhin at punto por punto sa iyong listaya sapagkat maganda yung programa mo. Tinutumbok mo talaga, binabaril mo ng totoo yung gustong alam mo nagkakasala, di ba? Alam mo para lang mabigyan ng katwiran yung ating mga mamamayan. Alam mo kasama Levi, lagyan mo naman ng peroso. Sa peroso. Alam mo, simula ka ng mga, ikaw ay pang-11,000 na nagsasabi magandang ating programa halaga naman, kita nyo naman, talagang bibistake natin. Mga kababayan, mag-commercial muna tayo, wag kayo maaris yan. Isang balita, asahan ng pamalo sa ating Sa Jad Realty, we take care of your housing needs. From low cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitation. Jad Realty, bringing you closer to your dream home. For more information,
Visit us at our main office, 168 San Juan, Calamba City, Laguna, or call 099999-10190 or 0917-530-1578. Mga kababayan, ugaliing manood ng serbisyo balita live online tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito si Cap Toti de la Rosa ng Barangay Dita, Santa Rosa City, Laguna. Mga kababayan, ugaliing manood ng serbisyo balita live online tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito si Cap Toti de la Rosa ng Barangay Dita, Santa Rosa City, Laguna. Mga kababayan, ugaliing malalagyan ka sa iyong nakikita pagkat walang kasing ganda. Nagulat nang ito ay marating ko para bang ako'y nagtago. Alright, muling nagbabalik ang ating programang Bistay, kung saan ay kasama naman natin ngayon ang isa sa batikang reporter ng buong Calabarzon at walang iba ang pamunuan ng ating serbisyo balita na si Ma'am Laarni Barairo. Isang mainit na pagbati po sa lahat ng viewers ng Serbisyo Balita Live Online. Gusto natin i-congratulate si Boss Etan sa isang maganda niyang programa, ang Bistay. Dito lang makapanood niyo lagi sa Serbisyo Balita Live Online. At yan, syempre, pinupuri ka namin, syempre, Boss Etan, sa isang magandang programa mo. At pinupuri ka namin dahil alam namin na isa ka sa magaling na reporter na dapat din talagang supportahan. Alam mo, Ma'am Laarni, ako rin ay nagpapasalamat sa pamunuan ulit ng serbisyo balita, gayon na rin sa iyo at kay Sir RJ sa time at sa tiwala na ibinigay niyo sa akin upang mapag-broadcast at makapag-anchor dito sa inyong programa sa serbisyo balita at binagyan niyo ako ng programa ng Bistay. Ayan. Siyempre, naniniwala kami na isa ka sa magaling na reporter na dapat namin supportahan, hindi lang mag-report, pati pagiging anchor, talagang isa ka sa naniniwalaan namin malayo ka mararating. Siyempre, kasama din ang serbisyo balita. Alright, kaya nga, itong sa sunod na aking episode, bukod dun sa ating pinagagawa ngayon, ay tatanggap na ho tayo ng serbisyo publiko kung saan ay tatanggap na ho tayo ng tulong o reklamo ng ating mamamayan. Yan na rin ho ang aking pangako kay Ma'am Laarni na bukod sa aking pagbibigay ng komento ay tutulong na ho tayo sa ating mamamayan. Actually, kahit hindi ka pa nag-anchor dito, alam ko na marami ka natutulungan na mga taga-NCR, diba, na lumalapit din sa atin. Hindi pa naman ganun ka laki ang serbisyo balita, pero hindi alam ng lahat na marami na tayo natutulungan. Alam mo, Ma'am Laarni, na paalala mo na naman sa akin ng salitang yan, nais ko hong ipaalam sa lahat ng ating kasama sa media na ang serbisyo balita ay nagsiservisyo na wala ko kami tinatanggap na salapi sa mga politiko. Kami ay nagtatrabaho dito ng buong puso at umuhugot na sariling salapi sa aming bulsa
mapaglilingkuran lang ho namin ang sambayanang Pilipino. At syempre, naniniwala ako dyan kay kasamang Ed Tan. Syempre kasi, alam ko na isa rin siyang makadiyos na tao, di ba? So, makadiyos, makabayan, na nagsiservisyo din para sa lahat. Alright, no, mga kababayan, ano pa ho ang aking matatanggap na bilang isang inspirational word sa ating boss? Ayun, yun nga, i-continue mo lang yung pagtulong sa kapwa. Yung media works kasi, di ba, dapat nasa puso, passion natin. Hindi natin kailangan kumita. O ano ang priority natin yung makatulong sa Excuse tao. me, Ma'am Larno, kikita na naman, alam mo sa ating mga mamamayan, sa ating politiko, kung pag may ay inyong babayaran, sigurado tatanggap po kayo ng sukli. Sukli ng pagmamahal. Yan ang sinasabi ko. Siyempre, di ba? O gusto ko nga palang batiin yung viewers natin at mga magiging guests natin mamaya sa dito sa studio natin sa Serbisyo Balita Live Online. Yan, ang kumanta ng ating Station 90. Actually, hindi pa buo yun patikin pa lang, konting-konti pa lang yun. At malapit na mabuo. Kung sinabi mong patikim, alam mo, marami na akong nag-review sa atin Maganda po na tabayanan niyo po At syempre, itong first episode mo, patikim pa lang talaga. At marami ka pang pwedeng ibigay. Hindi pa totoo, di ba? O yan. Baka kunin ka ng ibang network na sa amin. Alam niyo, kung sakasakali meron man, itong malalaking network, sorry na lang. Tayo nagbigay ito, ang Serbisyo Balita nagbigay sa akin ng break at sila na rin nagturo sa akin kung paano magserbisyo sa sambayanang Pilipino ng buong puso at walang kapalit na pera. Yan lang ang masasabi ko. Okay, ito, kung ano muna tayo, kanina pa sa ating tinetext ng mga kasama natin. At syempre, may yung Minerva Band na gumawa ng station ID natin na napakaganda. Puro original composition yan. Magkakaroon din siguro sila sa darating na panahon na programa dito. Alam mo, naalala mo naman bigla yan kay Mayor Lito Rojas ng Pasay City at gayon na rin kay Tony Baligo. Sir, ito ang Minerva, pwede mo natin gamitin para kayo mabigyan ng isang magandang team song para manalo tayo sa darating na eleksyon. Tsaka, alam mo ba, itong mga bata to, may swerting dating Yung tipo pag ginawa nila ng kanta, iba dating positibo talaga So yun, para sa mga NCR nating viewers, pwede nyo pong mapanood ng mga gigs nila. So sa November 18, 7 p.m, sa Checkbook Bar, Parañaque, yun sa South Palusa. Yan, dyan yung mapapanood ang Minerva Band sa November 18. So kung gusto niyo po talagang mapanood yung mga original composition nila at kahit po ano pakantayin nyo dyan, kayang-kaya ng Minerva Band. Alam mo, Ma'am Laami, bilib din ako rito sa Minerva Band na to. Bukod sa mga bata pa sila, gagaling na kanilang komposisyon. Oo, talagang original composition. Sir Ryan, kayo Nahirap yung kumakopya. Oo, Sir Ryan, kayo yan, ito try nyo. Try mo itong Minerva Band na sigurado wala kang masasabi sa akin kundi Edward. Nice. Hindi. So, bukod sa gwapo sa personal, talagang mababait at walang bisyo. Talagang magiging role model talaga sila ng kabataan. Hindi nakakapanginayang tulungan. Yan. Kaya nga, sa ating mga tatakbong kandidato ngayong eleksyon, maging congressman o sa pinakamababa. Kung gusto mo po magpagawa ng mga jingle, ayan, napaka-negotiable po yung price nila. Hindi po sila maniningil naman. Kontakin niyo lang po kami. Dito lang po. Alam mo, nakausap ko kanina yung isang membro ng Minerva. Okay. Sabi mo sa akin Sir, hindi ko pera-pera pinag-usapan dito, basta matipuhan mo namin yung kandidato mo wala na tayo Oo, basta alam nila na talagang karapat dapat manalo, di ba? Yun, pwede niyo po akong tawagan sa aking number kung gusto pong paggawa ng kabilang jingle sa 0929-600-3001 at sa aking Globe 0905-484-3700. Ayan, tsaka po, i-try po natin ang Minerva Band. Alright, at muli, mga kababayan, mga kaibigan, tayo'y magpapaalam na. Bago tayo magpaalam ay... Ibigay mo yung number mo para sa mga nakalimutan ko, kung kayo ay may suggestion, suggestion o reklamo o sumbong, i-text nyo ako sa aking numero, smart number 0930-463-4030 at aking PLDT line na 984-5089.
Ayan. Siyempre, gusto ko muna mag-thank you sa ating makeup artist at stylist na si Miss Lloyda Herona. Thank you sa pagiging volunteer mo sa pag-stylist sa amin. Alam mo, joking yours, ito Pero si dati, galing daw siya saan? Junicio. Yun lang ako mas Ito, joke lang. Okay, promote na natin. Junicio, galing siya ng Junicio. Memorial. Siya ang siya ang nag-makeup sa akin mga akong bagay. Hindi naman ha. Okay, hanggang sa muli po, patuloy niyo lang po suportahan ang Serbisyo Balita live online. Dito niyo po makapanood ang Pulsuhan, Lagot kay Sumbong Makadan, Baby Exposed, kay Beth Sarinas. Madiday na masa, mamaya abangan niyo po kay Gaspar Latam, syempre kasama si Eric. Ayan, kasama Eric. At yan, syempre, yung susunod na programa natin, yung papalit sa musikahan, ayan, at patuloy po natin i-view ang mga balita at lokal na balita po sa NCR, pati po sa national. Dito lang po, sa programa po ng Bistay. Ito po sila Arnie Barreiro, nagsaservisyo po. Dito lang po, Serbisyo Balita Live Online. At muli, mga kababayan, sa aming masugid na tagapakinig at mga manonood, huwag niyong kalitan, ugaliin niyo manood ng Serbisyo Balita live online. Dito lang sa live Ustream at gayon na rin. Huwag niyong kalimutan, bumili ng aming pahayagan o gyro sa lahat ng newsstand dito sa Calabarzon at gayon na rin sa LCR, ang Serbisyo Balita Newspaper. Alright, mga kapatid, mga kababayan, tayo ay magpapaalam na. At huwag niyong kaligtaan, panoorin din ang ibang programa ng ating Serbisyo Balita kung saan ay ating matutuyan ang Lady Exposed ni Beth Sarinas, Pulsuhan ni Kalevi Tatad, ang Isumbong mo kay Adan, at ang Manibela na Masan ni Gaspar Latama. Alright, magandang gabi sa inyong lahat. Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Ito po ang inyong likod, Don Jose Joel L. Aala ng Barangay Don Jose, Santa Rosa City, Laguna. Laging handang umalalay sa inyo. Isang kaibigan, dito na sa serbisyo ng bayan. Ibigay ang inyong kailangan at italinig at totohanan. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita, asahan ilang kaman. Serbisyo Balita, unang-unang mamamayan. Serbisyo Balita, asahan ilang kaman sa ating Ito po ang inyong punong bayan, Walter D. Echeverria Jr., nagsasabi at nagpapayong ugaliing manood ng mga programa sa Serbisyo Balita Live Online Channel, ang nag-iisa at nangungunang webcast channel sa buong Calabarzon Region 4A. Mabuhay po at isang magandang buhay sa lahat.
Magandang buhay sa lahat ng nanonood at sumusubaybay ng Ustream Serbisyo Balita Live Online. Nandito na ang manibila ng masa on the go. Manibila ng masa, pihit ng karamihan, pihit ng sambayanan, pinag-usapang balita, dokumentasyon, talakayang opinyon. Manibila ng masa, umarangkada, pumipihit, bumabangga at sumasagas sa mga durog, mga tiwalang nanunungkulan sa gobyerno. Yan ang manibila ng masa. Kasama ng inyong lingkod, Gaspar Latam na nagsasabi ng magandang buhay sa inyong lahat. Kasama natin ang buting si Mr. Rico Cornelio, ang magaling, matapang at walang inuurungan pagdating sa laban. Para sa inyong komento, inyong sumbong karayan o tumawag lamang o kaya mag-text sa 0933-032-7314. Ganon din sa serial number 0915-529-2729 sa Globe naman. Mr. Cornelio ninyo, ano po ang masasabi nyo at magbigay po kayo ng isang pagbati sa ating mga kasama ngayon? Binabati ko ang lahat ng mga nanonood dyan sa labas. Siyempre, ang ating mga kasamahan dito sa Serbisyo Balita. Sa pamumuno ng ating chief na si Sir RJ Salgado at si Ma'am Laarne Baraero. At ang ating fashion designer na si Ma'am Loida. Yes. At ang nandiyan si Sir Libby Tatad. Ang kinatatakutan ng mga durugo sa gobyerno. At siyempre, nandiyan din si Ma'am Angie, ang kanyang may bahay. Siyempre, partner, binabati ko rin ang aking pamilya. Tama. Mga katrabaho ko, alam kong sabi nga nila, manunod daw sila ngayon. Sana mapanood nyo. Siyempre, lahat ng mga barkada ko dyan sa labas na alam ko na minsan yung Sabado natin na pagkikita-kita, pasensya nyo na, nawawala na ngayon. Balang araw magkakasama-sama din tayo. Ganun din po, binabati din po natin bilang dito sa pambungad ng ating programa, ganun din po yung mga wala rito. Si Mr. Adan Gabato, Mr. Roger Ramirez, ganun din po yung mga reporter na natin na nasa kasalukuyan ay nag-aantabay sa mga kaganapan na kung saan sa kasalukuyan na po ay sinasagawa o sinasabi natin na celebration na tinatawag na Ondas o tinatawag na Piyestang Patay ngayon October 31, 2015 na kung saan kung hindi po natin bibigyan pansin na ang lahat ng cemetery ngayon dito sa Metro Manila o kaya dito sa buong puno ng ating Pilipinas, ipalagay ko nagsiselebrate ng tinatawag na Piyestang Patay o kaya Ondas. Yes, partner. Siyempre, partner, sa ngayon, alam naman natin, partner, na maraming pasahero na yung mga nagsisiwang probinsya para mga i-celebrate ang Ondas sa kanilang probinsya at siyempre madalaw yung mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay, partner. So, mula sa transporte, sabihin natin sa lupa, sa dagat, ganun din doon sa himpapawid na kung saan ito po ay compose ng tinatawag na buses, ganun din po doon sa mga barko, ganun din doon sa aeroplano, na kung saan doon po ang pangunahing sakayan ng ating mga kababayan para makauwi sa kanilang probinsya. Yes, partner. Siyempre, partner, itong mga isyu nga na ito na hindi nawawala tuwing Ondas, partner, yung nawawala yung mga mahal nila sa buhay, napapalitan doon sa apartment nila. Tungkol sa mga simentero sa puntod. Pag dalo nila, partner, ibang pawala lang yung nakadikit doon. Oo, talaga nangyayari nga yan. Dahil ang nangyayari nga, dahil sa may tinatawag na update dyan, ipagkakalam ko, kapag ang isang mahal natin sa buhay na nilagay natin doon sa Let's O, may expiration date yan. Pagkakalam ko is only 5 years. 5 years, correct. Kung sakaling hindi natin yan na-renew, malamang pagbalik natin sa sunod na taon, halimbawa tapos ng kanilang kontrata, pagbalik natin doon, iba na ang nakalagay na pangalan doon. Yun. Actually, partner, nangyayari ang kadalasan. Karamihan, partner. Dito nangyayari sa Metro Manila. Oo, dahil ang Metro Manila naman, hindi naman sa lingid sa ating kalaman, napakaraming mga tao at marami rin namamatay. Sabi mo, partner, mukhang pinapasok din ng sindikato ang sementeryo. Oo, partner, tama yan sinasabi mo na nagkakaroon nga ng medyo sabihin natin na sindikato dahil siyempre, kung yung namayapa na gusto mong ipasok doon sa nicho na yun, siyempre kailangan mo maglagay para ipasok na yun. Pero na lang, partner. Tatanggalin yung tao doon dahil wala pang pwede. Hindi pa nga nabubulok na tuluyan. Kinukuha na, ipapasukan ng iba. Oo, hindi maganda yun dahil yung sinasabing kung ganun ang nangyari na hindi pa nga inabot ng 5 years pagkatapos pinalitan na yung nicho,
hindi magandang, ano yun, hindi magandang palatandaan. Dahil pinagbabawal naman yun ng mga cemetery, yung mga administrator, ganun din ang ating batas. Kaya walang partner, wala tayong magagawa dyan. Dahil siguro, mukhang pati yung mga in-charge siguro dyan, di natin sabihin, o totoo man, o aminin nyo man, mukhang, hindi naman magagawa yun, kung wala basbas na mataas. Oo naman, kasi hindi naman nila gagawin yung NETSO, lalo na kung may laman yan, ibig sabihin, titingnan naman nila yan. Diba? Kung kailan naman, pagkatapos yung renewable naman yan, nagkakaroon naman sila ng data niyan eh. Yes. Mula doon sa, sabihin natin sa health office, na kung saan yun ang in-charge ng public cemetery, na kung saan nire-renew talaga yan tuwing every 5 years. Ngayon, kung sakasakali yung mahal mo sa buhay, basta na lang na wala pang ang 5 years, sabay ibang usapin yun, at pinagpabawal naman yun, may pananagutan sila kahit paano. Sa mga ganyan bang mosquito partner, hindi ba nagagawa ng paraan yan ng mga local government? Kasi ang mga public cemetery na yung partner, ay yun ay sakot ng local government yun eh. O, tama yun. Siyempre, kung talagang ang mga officials ng local government unit ipamaya o ipatulog-tulog lang, malamang hindi na talaga yun na monitor nila. Pero kung masigasig ang pamalaang lokal ng lalawigan o kaya ng panlungsod, siyempre, hinihimay-himay naman nila, lalo na yung naka-in-charge sa public cemetery, mga director doon, yung administrator doon. Dahil may sila yung may updated record naman sila ng mga dinadala dyan na kung saan dapat yung bawat naka-himlay dyan, huwag nilang gagalawin kung wala pang 5 taon. Yes, partner. Nagkaya partner, kanina, napadala ko dyan partner sa cemetery ng Binyan. Oo. Yung Binyan is public cemetery yan. Kanina partner, may naririnig ako Hindi ko na lang binigyan ng pansin yun. Ay, hinahanap yung kanilang mahal sa buhay. Dahil nawawala na daw yung partner sa pelikula na yun. Partner, pang-ordinary yung issue na yun dahil sa edad natin na to, tuwing ondas, ganun na lang, naghahanap na sila kung nasa ng punto doon, nasa ng pangalan ng kanilang mga mahal sa buhay, dahil nga sa napapalitan. Ngayon, ang problema sabihin natin, panahon na ngayon ng tuwid na daan, bakit ang sitwasyon dito sa loob na sementeryo, hindi pa rin nagiging tuwid? Baloktot pa rin, partner. Baloktot pa rin, dahil marami pang nawawala. Pero na supposed to be, kung talagang tuwid yan, dapat klarado ang record ng mga nakahimlay dyan. Ang mga administrator na gito sa partner, alam naman natin yung partner na tayo upgrade ito pagdating sa teknolohiya. Oo, hindi na nila sasabihin natin iisa-isahin ka. Iisa-isahin na. Oo. Baka ginagawa lang. Baka nakalutpot pa partner. Hindi na nga pwede yan. Computerized na tayo. Computer na lang yung partner. Nasan yung patay? Nandun na sa computer, tingnan ko lang saan. Partner, halimbawa, ibibigay ko sa iyo ng halimbawa. Yung mga location, yung mga titulo ng lupa. By Google, nakikita na kung saan banda. Di ba? Pero bakit hindi nyo gawa ng paraan yan? Ilagay nyo na rin yung pinaka-fixed position o fixed na kinalalagyan ng anitso para pag sakaling magtanong o maghanap yung mga nawawalan, yung mahal sa buhay, yung mga pamilya na nadalaw, isang click lang sa computer, kita na kung nasaan banda. Halimbawa, kung ang mahal mo sa buhay, na-archive na, inabot ng 10 taon, 15 years na hindi mo nire-renew, makikita mo rin. Naka-archive na. Kaya nga tayo na nangyayari. Mukhang itong mga in-charge na ito or mga local government na ito, hindi naman natin nila lahat. Dahil may mga local government naman na nasusunod na ito ng trabaho pagdating sa sementeryo. Sa akin lang, i-upgrade natin yan. Kung saan tayo pwedeng mapadali, mapahanap yung mga mahal sa buhay ng ating mga kababayan, ay doon ang gawin natin. Kung ano-ano pa ang ginagawa natin, kung ano-ano pa ang project ang ginagawa nyo, na wala naman katuturan. Hindi ko kasi nakikita ko nga dito, halimbawa na lang dito, I don't like to mention yung kung ano cemetery doon. Kasi minsan nakikita ko yung mga tao doon sa cemetery, parang wala pa talaga silang gamit. Wala computer. At wala na nga yung computer, he do not know how to use the computer. Kasi wala ko ba yung gamit sa cemetery? Ang isang na sa typewriter pa ba? Ay, hindi na nga dapat ang kopya sa kasalukuyan dahil sa dami ng nakahimlay dyan, sa maraming dinadala dyan, kung i-computer mo pa yan at saka imamano-mano mo yan, baka natapos ang kontras, hindi ko nakikita yung... So dapat talaga, I don't put doon sa mga pumalang lokal, dapat siguro bigyan natin ng pansin na dapat itong pamunuan ng pampublikong sementeryo, dapat bigyan nyo na ng matinong office, lalo na bigyan nyo na rin ng computer yan at ibigyan nyo na rin po ang pinakasama rin ng mga namamatay, yung mga nakahimlay dyan, lalo yung mga nitso,
ayusin nyo na yung maigi para hindi naman maligaw yung mga naghahanap. Yes. Hindi yung sinasabi ng partner na bukas pangalawa Halimbawa ngayon, sabihin natin, undas, hanggang bukas, pets at rest na. Hindi pa nakikita kung nasaan yung punto na ganyan mahal. Nagsisimbol lang doon sa isang group. Di natin sa mga Bahala na kung nasaan ko rin ngayon, basta ako nandito para dalawin ka. Kaya problema ng partner, parang hindi yata satisfied yung taong Siyempre na lang. Ang gusto ko para sa akin, kung ako pupunta ng cemetery, mismo pamilya, pangalan ng pamilya ko, pangalan ng mahal ko sa buhay, ang aking sisilbihan ng kanila. Tama yung partner sa ating pag-iikot ngayon. Halimbawa, October 31 ngayon, di ba? Yung inyong lingkod naman, nag-iikot-ikot naman sa Lungsod ng Pasay, Parañaque, ganun sa Metro Manila, o sa iba pang karating na sementeryo, ganun ang nagiging kaso nga dahil sa parang talagang ganun pa rin as is na yung kung ano yung dating problema, yun pa rin nagiging problema sa kasalukuyan kung nga doon sa sinasabi mo na parang hindi talaga totally updated yung mga nakahimlay dyan. Na supposed to be dapat, kung nagagawa nyo ng parang doon sa ibang bagay, huwag nyong ipasantabi o huwag nyong iiwanan ang sitwasyon dito sa loob ng sementeryo. Doon po sa ating mga nakikinig at nanonood ngayong gabi, magbibigay po tayo ng konting commercial na kung saan maya-maya po ay magbabalik ang manibila ng masa on the go. I long to return to the days of the songs my mother taught me. They sing of a simpler life. They sing of a healthier life. Stroke by stroke, we create our future. A future that relies on and preserves the bounty of nature. A future that looks back on a simpler time, but strives to benefit generations to come. A future by New Valley. A breakthrough development where people and nature thrive in a truly balanced environment. And only one developer can turn this vision into reality. Ayala Land. Ako po si Konsehala Maricel Torres, nag-aanyaya sa inyong lahat. Lagi nating panoorin ang Serbisyo Balita live online tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Magserbisyo tungkulin ko. Maraming salamat po at isang magandang buhay sa inyong lahat. Yes sir, maraming salamat po at muli pong magbabalik ang programa ng Manibila ng Masa dito po sa Serbisyo live online dito po sa kasalukuyan. Kanina po pinag-usapan natin tungkol dito sa Ondas na kung saan ay pinag-usapan natin ang tungkol sa sitwasyon ng mga nawawala na mahal sa buhay at ngayon po ay dadako naman tayo dito sa usapin tungkol po sa Comelec na kung saan ngayong araw na to ang last registration at biometrics ng mga botante. Doctor, anong masasabi mo naman tungkol dito sa sitwasyon na to na kung saan ngayong araw na to ay October 31, 2015, last din na po para doon sa magpagkakaroon ng biometrics at ganun din po sa last din na rin po doon sa magpaparehistro doon sa mga bagong botante, ganun din doon sa mga sa mga bagong lipat na botante sa kanilang lugar. Yes, brother. Ang masasabi ko dito, brother, ito naman kasi hindi naman natin lahat. Hindi natin naman masisisi ang ating mga kababayan dito, brother. Okay. Dahil talagang ugali na ata ng Pilipino ang last 2 minutes. Last 2 minutes. Kahit sa basketball, brother. Parang mas mahal. Last 2 minutes, doon nag-aapol, brother. Kahit sa basketball. Kahit sa gusto mo, dapat manalo ka. Kahit sa gusto mo, marehistro ka. Kahit sa gusto mo, mabiometrics ka. Pakasot ka. Yun. Dito kasi partner, ang mga babae naman natin nito, talaga matitigas din ang ulo ng mga ito partner. Parang hindi binibigyan kasi. Kung kailan kahuli-hulihan na ng araw, ay isa ka naman po sa mahal. Ay pagdating daw, haba ng pila, saan ka naman magre-reklamo? Kailangan ng extension. Ay napakahaba ng buwan na yan. Okay. Na para
puntahan man lang para kahit Dalawin na lang. Pero partner, nag-absent sa trabaho yan. Pero tanongin mo ba saan pumunta? Ay pumunta sa buti ng kaibigan. Ayun ang matindi. Pero kayo mo pagpapay ng certificate ay na biometrics. Biometrics. O kaya... Hindi nyo napaglaro ng oras. Pero partner, yung inuman, napaglaro ng oras. Ayun ang problema doon. Naku naman itong mga kababayan natin na to. Napakahaba na ng araw. Kung saan huling araw ng nagbabiometric, saka naman kayo magsisipuntahan. Pagkatapos magre-reklamo kayo dahil ang mga community official natin doon, sabihin nyo, ang babagan. Sino kaya mabagan? Pero sa bagay, itong mga sa gobyerno naman natin na to, kulang na nga sa informasyon sa tao. Sa pagpapaalala, sa bagay partner, tinutulungan na nga ng mga kandidato, ng paalala na huling 31 na. Ay mukhang partner, talagang ang kababayan natin, ugaling Pinoy na partner. Pero partner, kung ako lang tatanungin, doon sa kapwa ko Pilipino ako, alam mo naman, sabi mo kasi Grace po, hindi naman katangusan na ilong niya, di ba? Lalong-lalo na ako, hindi rin talagang katangusan na ilong. Ako po ay Pilipino. Dito po sa mga kapwa ko Pilipino, lalo na yung mga kababayan natin, from the grassroots level to the professional level, doon po sa mga businessman, ako po yung naniniwala ng problema dito, wala na sa COMELEC. Sa ano pong dahilan? Nagsimula po ang biometrics at the same time registration. Mahigit isang taon na. 2014 po. Aside from that, almost 2000, pagkakalang po partner, 2013 po, late 2013, nagsimula na yung registration ng mga botante at the same time biometrics. Pagkatapos na yung huling araw na October 31, 2015, nagkukumahog na yung mga kabarangay natin o mga kapitbahay natin tungkol sa gusto nila magparehistro at the same time gusto nila mag-biometrics. So, the question is, bakit ganun ang ugali nyo? Hindi kayo nakakatawa. Ang inyong lingkod is, 2012 pa po was already biometrics. Okay. Pero may isa kong kasama partner kasama natin sa pamamahayan. Kahapon lamang nagpa-biometrics. Mukhang ito tunay na Pilipino partner. Talagang original. Original partner. Original Pilipino. Last 2 minutes. Ibig sabihin parang may Yes sir? Okay. So, yun ang pagkakalam ko na kung saan maya-maya lamang ay magkakaroon po tayo ng report mula sa labas. Inaantay pa po natin na updated tungkol po sa ating mga reporter sa labas. Pero sa kasalukuyan, yes sir, sa kasalukuyan mayroon pong magbibigay ng report mula po sa labas ng ating mga reporter na kung ito po ay magsisimula at galing po sa ating kasama na si Miss Brian Zamora. Brian, come on. Yes! Yes, maraming salamat Miss Brian Zamora na kung saan po siya ay nag-report ng live dito po sa Manipila ng Masa on the go. Yes, maraming salamat po sa iyo. Ganun din po sa ating mga nakikinig na kung saan po si Miss Brian Zamora po ay nag-report dito sa ating programang Serbisyo Balita dito po sa Manipila ng Masa on the go.
So, pagkat sa kasalukuyan, tuloy-tuloy po natin pag-uusapan tungkol nga po dito sa tinatawag na biometrics at ganun din po sa registration ng mga bagong botante dito po sa Commission on Elections. Kung ating pong bibigyan pansin, sinabi ko po nga kanina na siguro pang kalahatan for the massive information dissemination of Commission of Election, ganun din po from print, broadcast, and of course sa social media, siguro pang kalahatan ay may tuturing natin na hindi naman talaga nagkukulang ang COMELEC, but unfortunately, the problem is from the bottom of the Filipino citizens who are ignored the situation for the registration and of course for the biometrics command. Dapat kung ito po sinabi ng COMELEC, huwag na po natin hintayin pa na matapos yung deadline para tayo ay pumila o kaya magpupumahog doon sa COMELEC at sabihin natin na magkaroon ng extension. Ito po ay isang may tuturing natin na hindi po ito ay magandang pag-uugali ng isang Pilipino. Sa kapatid, sana naman ay pagawin na ng mga Pilipinang kagaya na kung sa kailan huling biometric, mag-ano sila, saka lang sila magsisipuntahan sa COMELEC partner. Baguhin na lang ang galing nito ng mga Pilipino. Dahil kaya tayo minsan napapag-iwanan at napapagtawanan sa ibang bansa dahil tayo mahilig sa last 2 minutes. Bakit kailangan mo pa kasi yung 2 minutes? Kaya mo naman kanayin pala sa umpisa pa lang. Oo. So, isipin mo, kung mayroon tayo ng within 1 year is almost 365 days, how come? Bakit hintayin mo pang 365 days bago mo pumunta ng COMELEC? Bakit hindi mo gawin yung 1 to 200 or 300, huwag lang doon sa pinakaling araw ng registration o kaya biometrics day. Para partner, kung ganyan ang baguhin sana mga galing ng Pilipino, ay hindi na siguro partner magkakabuhol sa COMELEC. At sa COMELEC, hindi rin magkakabuhol sa COMELEC at hindi rin magkakabuhol sa kalsada. Yes, partner. Alam mo partner, nagpa-biometric ako. Oo. Nagpa-biometric ako partner, hindi ako magkakamali partner, August. Okay. Partner, wala pang kalahating oras tapos na ako partner. Dahil wala kang kasabay. Ayun ang the best. Kasi kung ipupunta na nga naman na wala kang kasabay, nakatipid ka na sa oras, yung portisyon mo doon, napakaganda pa. Unlike ngayon, isipin mo kung sabihin natin sa Quezon City Hall, pagkatapos ang pila nakarating sa circle, ano gagawin mo doon? Ito naman kasi partner, di ko rin naman masisisi ang mga COMELEC na to partner. Wala namang kasalanan sa kayo. Di natin masisisi nila. Dapat kasi kung huling registration ng biometrics, dapat partner, naghahamal lang sana ang pagbukas. Ibig sabihin, kung dating binubukasan ng alas 8, as soon as possible, dapat maging alas 6 bukas na. For my information dissemination is, ang sabi nila, nung dati, ginagawa lang nila is only 8 a.m. to 5 p.m. down to 5 p.m. As of now, it's 8 a.m. to 8 p.m. Ibig sabihin, nag-expand na sila ng almost 4 hours. Yes, partner. Dapat nila ginawa sana nila ng 6 o'clock ng umaga. Ibig sabihin, we are extend. Ang problema doon, hindi pa kayo tulog yung mga kababayan natin? Ay, siguro naman partner, pwede naman reshuffle na lang yan. Hindi, ibig sabihin, ano ba yung magpapa-biometrics? Yung ano sa isyan, hindi pa kayo tulog mga yun? Sabi nga partner, nung iba, nakapila, alas 2 pa lang. Mas matindi yung parang NBI pala yan. Parang NBI partner. Alas 2 na madaling araw, nakapila na sila at matatapos alas 4 ng hapon. Ano nga na partner, alas 2 na hindi pa sila nabibigyan ng phone. Ay, problema dito na ngayon. Alas 2 na ng hapon, hindi pa sila nabibigyan ng phone. Pero nakapila sila ng partner, alas 2 na ng hapon. Ang bottom line, sino may problema? Siyempre partner, ang mga kababayan natin. Ayun na sinasabi ko. Bakit napipila sa panghuling araw? Kung sabihin natin partner, kung ikaw pa manliligo, gusto mo pumila sa panghuli? Ay, hindi pa rin, hindi. Hindi na, ano na gusto mo? Siyempre, mas gusto ko mapadali ako. Mapadali, ibig sabihin, mapauna ka? Mapauna. Mahirap yan ang pasuking pag-una. Ay, pero partner, ang akin lamang to, sa ating mga kababayan. Mukhang si Ma'am Pedro, partner, pwede natin kausapin ko. Ating mga kababayan ating partner, simple lang. Sabihin natin nagkaroon ng isang taong palugit, 365 days ang registration. Mula unang araw hanggang 364 days,
hinihintay mo pa dumating ng 365 days, saka ka papasok, saka magpaparehistro. Ano bang meron doon sa pinakauli? Eh, sabi daw, mas masarap ang huli. So, sa ngayon, wala pa tayong pinaka-update yan sa mga ano yung pinaka-latest na kung ilan ba talaga ang hindi na biometrics, kung ilan ba talaga ang hindi na register dahil sa kasalukuyan, i-deadline pa nga lang. Siguro sa next week, may bibigay natin yung pinaka-latest update nila kung ilan ba talaga yung mga previous na nasa yung bumuboto na hindi na biometrics at the same time kung ilan ba talaga yung mga bagong botante para sa 2016 election. Yes, partner. Sa akin din, itong mga hindi nakapag-biometrics na to, better luck next time. Sana agakan nyo na. After 2016 election, magkakaroon ulit ng biometrics. Pero barangay kapit to, tulipan barangay kapit. Pero nung nakaraan, pagkakalam ko, yung nagkaroon ng registration nung before the election ng barangay. Ang tingin ko pa, may plano pa ata ulit na tumakbo na. Oo nga, partner, yung plano nandiyan ang problema kung paano manalo. Oo, ang isang sekta dyan, partner, kaya ako natalo. Dahil doon sa sinasabi na dinidiktahan daw yung mga miyembro niya na kung sino lang ang ilabas na listahan ng mga gusto nilang iboto, dapat sundin daw ng mga miyembro. Pero kung wala yung sekta, partner, maniwala ka sa akin, 3 server dinaan, total break. Pangatlo ko hanggang pangalawa hanggang pang-3 yung survey ko. Dahil magkaroon ng butong, partner, napunta ko sa pang-11, pang-10. Mga nag-double standard itong sinasabi mo na to? Oo, so dapat hindi dapat ganun gawin nila. Dahil may tinatawag nung tayo na separation powers between the church and between the church and the states. So sana, kung kayo ay sekta, sabihin natin religious group kayo, ay huwag nyo naman diktahan masyado yung mga miyembro ninyo. Dahil hindi naman talaga totally nakakabote ito. Ngayon, kung talagang magagaling tayo, kung gusto nyo, kayo magkandidato, tingnan lang natin kung kayo ay mananalo. Iyon, parte ng iyon, parte dapat ang mukhang gawin nila muna na kung talagang malakas sila, partner. Oo nga, partner, kasi hindi pwedeng diktahan ang saloobin ng isang tao. Dahil hindi natin alam kung sino mga kababayan at kapitbahay ng mga yan. Ngayon, kung sakasakaling ganun nga, so at least sa kasalukuyan, magkakaroon muna tayo ng maikling komersyal na kung saan ay maya-maya babalik lamang ang manibilan ng masa on the go. At Shakey's, getting the super grand salmon deal is going for the big win! First, choose your starter or pasta. Second, choose your drink. Third, choose the flavors for your 18-inch Shakey's Grand Slam Pizza. The Shakey's Super Grand Slamming Deal is the big win for only $9.99. And get a free super card for every order. Now this is what we call a Super Grand Slamming Deal! Yes, maraming salamat po at muling magpabalik ang manibilan ng masa on the go na kung saan ang pinag-usapan po natin kanila ay yung tinatungkol po sa tinatawag na biometrics at ganoon din po sa registration ng mga bagong botante tungkol po sa direct ng nahalalan sa 2016 eleksyon. Na kung saan ngayon pong araw na ito, October 31, 2015, deadline na po ang huling biometrics at huling registration ng pumilik.
Doon po sa mga humihilik, doon po sa mga sabihin natin na umiipal, mga senador, okay, o yung mga senador natin, o yung sabihin natin ng mga kandidato na ngayon na gusto magpa-extend ng kanilang registration at biometrics, sa palagay ko, hindi na po problema ng Commission of Election yan. Hindi na po pagkukunan ng COMELEC dahil ang registration po at biometrics, napakatagal na po itong panahon. Halos isang taon po sinagawa ng COMELEC, but unfortunately, the problem is, hindi po nanggaling sa kanila, kundi mismo nanggaling doon sa kapwa natin Pilipino, doon sa mga botante na pinabayaan ang kanilang obligasyon para po makapag-biometric sila hanggang sa October 31, 2005. Okay? Partner, ito naman may pag-usapan naman natin. Itong politika na nangyayari ngayon dito sa ating dahil sinilangan, sa Camarines partner. Civic Service sa Bicol Region. Tama. So ako, alam mo naman galing tayo sa partner area. So, anong masasabi mo doon sa mga takbo ng politika ngayon? Dahil alam ko, galing ka sa Bicol Mukhang magbakasyon ka ng maga. Magbakasyon ako partner. Yun nga, nagtanong ako doon. Ay mukhang maglalaban itong si Puente Villa at Villa Puente. Ang Puente Villa Puente. Sinong Puente Villa kaya? Mukhang lalaban si Wempe pagka-goberno ng Camarines. Yung sa kasalukuyang congressman niya? Yes. Iyon ang mukhang lalaban na gobernador ng Camarines. Nakakalabanin ang kasalukuyang gobernador na si Meg Sobere. Hindi Meg Sobere, Meg Villa Puente. Mix, excuse me, mix of, Villa Puente, si Mix Sobere, so parang sino bang may edad sa kanito? Mas bata yata si Mix. Mukhang batang-bata ito si... At saka parang tunay na lalaki si Mix. Ha? Oo. Mukhang, bakit? Yung kalaban ba, hindi tunay na lalaki, partner? Parang nung nakita kami isang beses dito sa launching nung una, nag-usap tayo parang may kalambot ang partner. Hindi ko lang alam kung malambot bang kanilang pananalita o malambot ang kanyang pagdalalaki. Baka partner naman medyo napapansin mo lang siguro partner na medyo malambot. Lalaki naman yan partner. Siguro, hindi nga partner, medyo 50-50 naman siguro. Ay, alam mo naman partner, hindi ko talaga kami sabi niya pero for the first encounter, nagkisa kami ni Congressman Wimpe, parang may nahon siya magsalita. Hindi ko maalam din na hindi ko maintindihan. But unfortunately, they will not decide kung 50-50 ba yan o talagang tunay na lalaki partner. May asawa naman natin partner, 17. So ibig sabihin, kapag may asawa, tunay na lalaki. Tunay na lalaki partner. Ganun ba? Para sa akin yung partner. Pero bilang sa inyong pagkakalam, sa iyong, siyempre, galing ka doon sa Bicol, ano naman ang pinaka-salubin ng mga kapwa natin Bicolano o yung mga taga-partido tungkol sa laban ng Migs Villa Puente at the same time itong si UMP Puente Villa na kung saan partner, ito yung mga bigating politiko sa lalawigan. Yes, partner. Sa akin yung pagtanong-tanong kong partner, alam naman natin dito sa 4th District. Okay. Ito po rin yung mga Puente Villa. Ay, ibig sabihin, importante pa rin sila partner na itatap itong si Villa Puente sa pagka-governo. Dahil sa partner yan. Tingin ko partner, dahil dito sa laki naman ng Camarines na yung partner. Tingin ko partner, sabihin natin, di naman masusulo ni Puente Villa ang buong 4th District. Okay. Makukuha ng 100% na boto doon. Sabihin natin, more only 70%. Sabihin natin 70% partner. Okay. Yung more time Camarines may solid. Siguro, Bigtana, Rakay. Ay, partner, Villa Puente yun. Sabihin natin, partner, itong Erika City. Erika City. Pinipili ang mga taga-Erika. Sabi nga dapat sila dinadami sa problema ng 4th District natin. At saka yung tinatawag na Division of Camarines at yung Camarines. Itong Erika City na to, nananahimik na. Nananahimik, mukhang kinakalang baga sila ng panahon. Nakatayo namin na ayaw nga nila magpasagap dyan partner sa Mipa Camarines na yan. So, ibig sabihin, for your information dissemination at siguro sa mga nakukuha mong mga information dun sa ating mga kababayan, bagamat itong si Wempe Puente Villa diyado sa Partido Area, pagdating ng Norte, sa Partido pagdating ng Norte, ilalampasan ito partner. Ilalampas ito si Puente Villa pagdating doon sa Likbanan. Oo. Rakay.
si Pugot, yung pagdating sa mga, pero mukhang dito sa pagdating naman sa coastal area, Ano naman yung 20 million? ano naman ang Pwede. Pero pagdating naman dito sa may bandang coastal area ng norte, kaya pasakaw, ay pinagdating pa rin ang partner. Mukhang mas maraming patay. Hindi ko lang partner I tell you frankly ay bikilangan rin ako partner, pero hindi ko alam kung ang Naga City, kung magboto pa mas boto. Mukhang hindi partner. O so ibig sabihin, excluded. Excluded yung So hindi kasama yung Naga City. Sa atin lang magkakaalam. Ako ganun din ang pagkakalam ko ng Naga City is hindi na sakot ng provincial capital ng may sariling ano na yan. Parang ano ba yan? Sa city na kasi yung partner. O pero how about kay Iriga? Ang Iriga partner, mukhang tingin ko bumubuto pa ata. Oo, ganun din ang pagkakalam ko dahil nga sa minumungkahan ni Noli 20 Villa, yung sabihin natin na veterano talagang politiko ngayon na angkan ng mga 20 Villa, itong Iriga City gustong isama sa Nueva Camarines. Nueva Camarines, na kung saan ito ay ng halos partido area, na gusto niya yatang ang sa kasalukuyang Camarines magkaroon ng dalawa. Yes pa. At kasi ang nangyayari kasi partner niyan, okay. Bago ka mag-create ng isang probinsya, may city ka. Okay. Wala pa district, wala pa city partner. Hindi pa na yung guwa? Wala pa partner. MPLA? Wala pa. So, ibig sabihin, considered municipality pa rin ngayon? Municipality pa rin yan. So, yun doon sa living ng Pero itong Goa, partner, mukhang sabi, malapit na daw. Oo, yun ang pagkakalam. Kasi mabilis ang dyan, pag-undan ng Goa. Kaya ng partner, mukhang cool. Siyempre, may batayan kasi yan may partner sa population partner. Pangalawa, yung income. Yung income. So, hindi pa umabot. Kung hindi pa ata, partner. Ang ano ko dito, partner, damin ano ko dito is, kung sakasakaling ang manalo sa Mix Villa Puerte ng Camarines bilang gobernador, palagay kong Nueva Camarines, ang mukhang may sasantabi. May sasantabi ito, partner. Pero kapag ang 20 bilang manalo sa pamagitan ng Wimpi 20 Villa, ay matutuloy ang Nueva Camarines. Yung sabi ko, dahil silang gobernador daw ng Camarines. Oo, dahil siyempre, isipin mo partner siyempre, ang information dissemination sa dalawa na yan, malaki ang gagastusin siyempre. Totoo partner, kasi sa tingin ko lang kaya nun, dahil kaya gusto lang batiin ng may Camarines, may political, dito? Political issue dito. Political. Hindi ba sabihin natin partner may political issue na rin. Political issue dun sa political waiting? Yung political waiting partner. Pero wala na partner, wala ko nakikita na papatayan. Ano natakot sa iyo? Kaya nagtatago ang talagang wala? Wala partner ako nakikita. Ay, ibig sabihin niyo, yung partner niyo, walang waiting? Sa tingin ko, hindi ko alam. Kung, siyempre, hindi naman ako naglagi doon na mahaba ang ay, masyado matagal. Hindi masyado matagal. Pero partner, kung magkatotoo ang sinasabi ko, kung magkatotoo ang sinasabi mo, parang gusto kong ipaputol ang 3 daliri ko, dalawa na lang matitira sa akin. Partner, parang kasi natanda ko na ito, partner, pag umuwi ka doon, ang bula doon, umagat ang hali hapon. Oo. Pero nagkaroon ng pagbabago, partner, malaking bagay na yun. Pero nang mga partner, dahil na alam na mag-meeting na magtaya. Ay, baka pagkakalang sa'yo, pulis na. Yun lang. Kaya nga partner, parang gusto ko ulit magpalit Ganun ba yun? Kasi napapagpalit talaga tayo. Yung po sa ating mga kababayan, dito sa, sabihin natin sa Bicol Region, sa Partido Area, na kung saan naman ang inyong nandun naman ay Bicolano. Yes. Ganun din po na ating kasama na si Mr. Ricky Formaloy, Bicolano rin. Siyempre, ang Bicolano dyan. Oo, halos magkapay-pahay lang kami. Sabihin natin, magkakasama tayo sa sitwasyon dito sa takbo ng politika sa partido. Ang pagkakalam ko naman, sa pamilya ng Puente Villa, wala namang masamang tinapay sa kanila. Yun naman ang totoo. Yes. Pero pagkalahatan, pagdating sa usaping politika, ang tanong lang is, bakit hanggang ngayon, halos tinubuhan na kayo ng lumot dyan? Di ba? Hindi ka na partner. Ang nasos, Diyos ko po, partner. Hindi ako yung pinapanganak partner. 20 million ang usapan niya Luno sa luno, sa luno, sa luno. Sa anak, hanggang sa ako. Pero ang tanong, bakit ang Camarinesor ay naiiwanan sa usaping ekonomiya? Yun, partner. Kasi umuwi nga ako, partner. Pag umuwi ako doon, partner, sa atin, tingin ko, partner, may nagbago naman ng konti. Pero, ibig sabihin, may nagbago yung 20 meters na kalsada sa ginawa ng karte. 30 meters na. Pinakaalam, partner. Aside from that. Pero yung partner. Pero, partner, yung pagdating naman sa
healthcare. What do you mean? Pagdating sa mga, yung healthcare, where Kalusugan? First hospital, Okay, sa Kalusugan. Mukhang bagsak sa paglasa ko, partner, ang mga... Bagsak na bagsak? Bagsak, partner. Ay, samantalang yun napaka-importante. Samantala, partner, kung ikaw ay 50-50 na, ay dadaling ka pa sa lagay namin. Ay, naman 100%. Dadaling ka sa sabi si partner, ay Medicare. Tinatawag nilang, daling lang sa Medicare. Ay, yung sa kampo. Ay, pabira, partner, pagdating ko doon, wala doktor. Oh, sino gagawin sa'yo? Naka-problema doon. Sabihin natin, pagdating mo ng San Jose, medyo buhay ka pa ng kaunti, 80% at 20% pa yung hininga mo. Dadaan ka ng Ocampo. Meron din sa Ocampo, di ba? Ay, 90% pa, 10% na lang hininga mo. Ay, naman din partner, tupulong partner. Ay, pagdating ng naga, 10% na lang para ka mabuo. Ay, 50-50 ka na partner. Ay, malaking problema yung ano. Kaya ano nangyari dito sa atin, dito sa partido? Instead na paglaanan natin ang mga kung ano-anong project, ay unahin po natin ang kalusugan ng ating mamamayan dyan. Dahil ang inahangad po ng aming mga kababayan dyan ay magkaroon ng hospital. Okay. Hospital na may doktor. Kompleto sa mga equipment. Kompleto sa pasilidad. Equipment. At kailangan ng mayroon sana mga dialysis dyan. Okay. Mga dialysis equipment dyan. Dialysis machine. Okay. Ay magkaroon tayo ng CT scan dyan. Mukhang partner, wala ka. Mukhang partner, wala ata. Ay, punta ka pa lang namin. Pupunta ka partner ng regional hospital. Sa akin pagkakalaman kasi partner, ganito parang nagkakaroon nga ng problema dito sa kalusugan. Dahil ang kalusugan kasi partner, every now and then, may dumarating na problema. May dumarating na sakit, may karamdaman, may pumapasok. Pero yung mga ibang proyekto, pag natapos yung 20 meters na kalsada, tapos na problema. Tapos na problema, partner. Ibig sabihin, mas pinapahalaga na yung malaki ang kita, tapos ang problema, kaysa dito sa kalusugan na continuation ang problema. Yun na ba, partner, ang tutukan ng mga politiko sa atin? Kung hindi ka kurap. Kung hindi ka kurap. Kung hindi kurap. Oo. Kung mukhang partner, isang kayo napupunta ka. Eh siyempre, kung hindi natin masyado kabisado ang kaba ng lalawigan, sasabihin nila, napunta sa pagpapagawa ng kalsada. Pero pag pumunta ka din sa area, sa lugar, eh palagay pag tinignan, 20 meters lang ang kalsada. At sa akin lang sana partner sa kanalang muna mga kalsada na yan. Oo, nakakatulong yan sa mga agrikultura natin na pagkakakot ng mga bigas o mga aning palay. Pero naman, aning po naman natin yan ang magandang kalsada kung unti-unti naman tayong namamatay dahil wala tayong pasilidad na maayos na hospital dyan sa partido. Ganun pa na napanggit mo na rin dito sa kalusugan. Total ang Bicol area naman, lalo ang partido area. Karamihan naman dyan magsasaka, partner. Kasama doon ang aking magulang. Yes, hanggang ngayon, partner, yung mga kapatid ko magsasaka pa rin. Pero sa tagal na yun, partner, wala kami natatanggap na tulong galing sa gobyerno. Yun nga, partner. Pero naman, malaki daw ang budget niyan. Ay, yun ang sabi. Saan nga napupunta ang budget sa agriculture, partner? Itanong kaya natin guys. Sa akin dyan, partner. Dahil kahit ako, hindi ako politiko. Sino man dyan, ang nakaupo dyan. Sa aming dyan sa Bicol, dyan sa aking mga, lalo na dyan sa San Jose, sa aking bayan, Mayor Chavez, makinig ka. Okay. Ang unahin po natin, agrikultura. Dahil alam naman po natin dyan, Mayor, na ang hanap buhay ng ating mga kamamayan dyan, ay sabihin natin na 70% ay pagsasaka at paghahayupan at pangingisda. Yung 30% dyan, yun yung mga nagtatrabaho sa opisina at yung mga nagtatrabaho sa mga mga factory. Yung 70% na yun, kung matustusan natin yan ng pondo, mapaayos ang kanilang pananim, siguro po ang 70% na yan, magiging maganda ang buhay yan, masaganang anit, masaganang buhay, mapapag-aral ang kanilang mga anak, mapapagtapos sila ang kanilang mga anak. Kung hindi kung ano-anong paitan ang ginagawa ninyo, bibigay kayo ng bag. Although, nakakatulong yung bag na yan. Pero po, sana naman gumawa tayo ng project na yung pagkakakitaan ng karamihan, Mayor Chavez. Dahil sa hanggang sa ngayon, may nakita man akong improvement
mukhang pakiayos naman itong ating yung munisipyo dyan, Mayor. Mukhang umakit ako, partner, tabla pa rin doon. Oo. Pakiayos. Dahil kung nagkakabit ako bumagsak ako, partner. Ganito lang, partner. Atin na lang ito, partner. 2002 yata, hindi ko lang matandaan totally, nung mayor pa si Mayor Pacamara. Ako po ay isang media practitioner na po, partner. At in-interview ko si Mayor Pacamara nung partner. Tabla nga talaga yung munisipyo. Oo, so... Hindi na ba, pinturahan naman, partner? Pintura lang. Yes, so, nung panahon na yun, kasama ko yung best friend ko ng taga-Salagon si Alex, nakausap ko si Atty. Pacamara na talagang upo naman ang galing talaga mo. Ang galing mag-English, partner. So, talagang, nung nag-interview kami, nung una, sabi ko, Tagalog ang ginamit namin. Nung nagtagal, partner, hindi ko na mabasa, hindi ko na maunawa ng sinasabi. Mukhang galing ko yata sa Webster Dictionary yung ginamit. Mukhang partner, ginamitan ka partner ng British accent. At parang galing ako. Naalala ko na ito, wala na itong kinalaman dito sa kasalukuyan sitwasyon dito sa munisipyo ng San Jose, na kung saan si Antonio Chavez naman ang kasalukuyan mayor. Yes. So, kasintada na ng partner, kasi ito naman si Mayor Chavez, parang masipag naman, partner. Masipag, partner. Kasi kahit di ko nga siya, partner, nakikita ko naman yung mga ginagawa niyang proyekto sa San Jose. Sabihin natin, partner, na medyo maganda, iba naman mayroon ng pagbabago. Ibibigay ko sa yung halimbawa, partner, tungkol dito sa deployment ng mga empleyado na galing partido, galing San Jose, parang nagkaroon na sila ng countercraft from Laguna. Dito sa dito sa Laguna, na kung saan pagkaling doon mismo sa San Jose, papunta ng Laguna, parang hatid sundo pa ng mga boss. Para makapasok sa electronics company. Maliban pa doon pa niya, parang nakikita ko na medyo masigasig din siya doon sa mga actual na sitwasyon ng mga kababayan sa senior citizen at saka Masalaga ko sa kanya pagdating sa senior citizen. At talagang meron na. Pero ang problema natin, hindi natututukan yung agriculture. Agriculture, partner. So dapat talaga natutukan, partner. Oo, na kung saan naman malaki naman ang budget ng probinsya, from national yan dapat ayusin nila yung budget yan, di ba? Yes. Sa ngayon po, magkakaroon po ulit tayo ng isang commercial na kung saan ang manipila ng masa on the go muli pong magbabalik pagkatapos po ng mga gandang commercial dito po sa ating himpilan. Sa Jad Realty, we take care of your housing needs. From low cost, affordable to high-end. Hassle-free on documentations and site visitation. Jad Realty, bringing you closer to your dream home. For more information, visit us at our main office, 168 San Juan, Calamba City, Laguna, or call 099999-10190 or 0917-530-1578. Malalagin ka sa iyong nakikita pagkat walang kasing ganda. Laguna nang ito ay marating ko para bang ako'y Yes, maraming salamat po sa lahat ng nanonood ulit ng Manibila ng Masa on the Go dito po sa Yusron Servicio Balita na kung saan tayo po ay live na live ngayon dito po sa studio. So, kanina po pinag-usapan natin ay tungkol po sa usaping partido sa pagitan ng Labanang Villafuerte at ganoon din Puente Villa. So, ngayon po ay muli natin bubuksan ng usapin tungkol po sa talakayan na kung saan Puente Villa versus Papel. So, partner, bigyan mo ng konting tulong sa ating mga kasama na kung saan paano tatakbo ang halalang 2016 election sa partido area sa ating lalawigan. Ito naman partner, itong civil na papi naman ato, hindi naman natin sinasabi na hindi naman natin minamalin itong civil na papi. Dahil partner, kung sa ating maalala, naging vice governor ng ito ng Camarines. Ibig sabihin, talagang may dating naman. May dating naman, partner. Oo, medyo hindi ko alam, partner, kung isang termino lang ata ito or in message, parang isang termino lang, tumakbo na siya bilang ano? Parang partner, nagtayo na siya. Okay. Nagtayo. At sa partner, mukhang ito rin si Papel,
pamarpurin itong congressman dyan sa lalamig ng Bulacan. Okay. Ang mukhang nilang paso rin. Siyempre, hindi naman tayo sa kanan eh. Parang ano ka doon eh. Parang kang ano doon, tinatawag na istanghero ka doon. Kung saan saling pusa Sa alin pa sa kanan, bakit ba tayo papasok? Ngayon partners, ay mukhang dahil hindi siya nagtagumpay sa Bulacan, ay sa uso-uso po kanya partner itong 4th District ng Camarines, na kung saan naman siya lumagay dito sa bayan ng Karamuan. Karamuan or presentasyon ba? Presentasyon. Oo. Ay, naalala ko yung Karamuan, nandun ang expert ko ito. Eh, naku partner, alam mo partner ang Karamuan na yan. Eh, mukhang napakasarap dalhan ng date yan, partner. Oo, partner, pero may tayo nito, partner. Mukhang itong si Papi naman. Mukhang hindi muna nag-isip-isip ito. Pag may time. Kung may time, pero hindi lang nag-isip-isip ito. Nakang tutusin na partner. Eh, mas malakas pa si Adam Mulak dito. Eh, bakit na parang basta lang siya talagang inisip niya na talagang kaya ko ito siya. Kaya niya. Pero, di natin alam partner. Di naman natin minamali si Papi. Pero sa tingin ko partner. Saan ba nakapartido si Papi niya? Di ko alam partner kung siya sa kapartido ngayon. Pero kakala ko kay Grace po si Mix Subiri. Ay si Mix Villaporte. Ang pagkakaalam ko rin ay kay Grace ko nga. Oo, sumaganda naman. Oo, pero itong si mga 20 billion naman partner. Oo na, supportado si Vice President Binay nito. Oo. Diba? Ito naman si Papi partner. Ibalik tayo dito kay Papi. Lakas loob naman ata ng hindi naman nga partner madadala sa isang linggong pag-ibig ang mga taga-partido. Maaari naman partner, pero hindi kayo madala naman sa lakas kita sa politika. Ayun naman partner, baka magaya kay Agan mo lang. Panalo na, natalo pa. Alam naman natin dito, kalaban dito, magaling gumawa ng magic. Yung magician nito. May lahat ng magician, mga 20 bilito. Ay, tingin ko mo. Dahil hindi natatalo. Hindi natatalo, parang nagkataon lang. Magaling ata gumawa pa rin ng minamagic tikos po. Pikos. Di naman natin din na sinasabi. Hindi naman natin sinasabi. Ano ba nang natatalo? Hindi. Mas magkakalam po, alam nyo na yung sitwasyon ng nakarang eleksyon tungkol kay Yana. Kaya at nasa pagkakalam ko sa bayan mismo natin, sa Tigao, nagkaroon ng nilagpasok natin si 20 billion yada mula po. At nagkaroon ng gulo. Oo. Mukhang ang isa pa nga dito partner, mukhang ito nga, nagkagulo-gulo ang buhay ng aking kaibigan. Yung mga leader. Siyempre, ang aking kaibigan si Pedro Dulce. Oo. Kasama na rin di ko rin sinasabi dahil malapit din sa puso ko ito. Okay. Dahil dito yung narinyo. Okay. So, mukhang na dahil sa politika, mukhang at saka sa kasama niyo, kapitan niyo, di ba? Kasi dating vice mayor yun. Dating vice mayor. Tapos kapitan niyo. Dating kapitan ng kasulapan. Nagtalukulo yung buhay. Dahil nga dito, sa nangyayari. Sa kaso na ginawa ng pwede na to. Nagtutusin, dala ng emotional yung emotional tao yun. Ibig sabihin, political ano yun. Pero di naman natin masisisi. Itong si Petevilla, dahil mukha naman niya talagang pinagbabasag ang salamin ng munisipyo nito partner. Siyempre sa galit hindi mo ba naman inaasahan, bigla na lang nagbarano. Hindi mo inaasahan yung mga galing sa mga barangay ng Tigao, mukhang hindi na nakakarating doon sa munisipyo. Naharang na. Dahil sa totoo ng tenda yung partner, pangatlong araw na ng bilangan, hindi pa natatapos. Sa tatlong araw na sunod, hindi pa na-forward. Sa tatlong araw na bilangan na yun, mukhang naman si Adam mo nagmamagit 3,000 boto na yun. Ibig sabihin, kung sa kaso, tinatawag na justice delay, justice denied. So, nangyari, yung panalo ni Aga, na libre na deny. Mukhang partner na ako speakers yun. Di naman namin sinasabi. Hindi, malamang sa malamang ganun yung nangyari kasi kaya nga ginawa yung PICOS para maging mabilis. Bakit inabot ng 3 araw? Samantalang within 1 hour, 2 hours, 3 hours, dapat alam na result. Ang tanong, saan ba banda yung, saan ba kanin yung comedy? Siyempre, sa majority. Ibig sabihin, maaaring pumanig ka sa datihan kaysa baguhan. Siyempre, doon ka sa datihan.
At dahil si Aga mo lang naman, talagang baguhan lang niya sa lugar. Walang ibang inisip, kundi magkaroon ng pagbabago ang political dimension sa partido area. Sa partido area, partner. Kaya itong... So nangyari doon sa mga leader coordinator. Kinasuhan. Tapos, dinatago. Dahil tagot-tagot. Ay, ibig sabihin, yung kaso nila ay may sampa sa prosecutor office. Maaaring sa Pili, sa Luzon, o kaya sa Naga. Dahil nandun ang prosecutor office sa Naga. Nasa Naga si Ang tanong, saan pa papaling yung prosecutor? Siyempre sa datihan. Sa datihan pa rin. Ibig sabihin, yung sinasabi mong datihan. Ang ano ko lang dito, partner. Ito mga nagtago naman ito. Mukhang malakas naman ito kay governor. Oo nga, partner, pero hindi ka clearing yung tatago ka, malakas ka kay governor. What is the problem between the governor na ikaw isang leader ng governor at nagtatago ka? Yun nga. Dahil, siyempre, itong especially itong si Kaiden Boro si partner. Oo. Mukhang lumabas na eh. Ibig sabihin, lumutang na. Dahil naayos na yung kaso sa ano? Dito, pagkakala mo yung partner, lumabas sa prosecutor office na talagang may sapat na dahilan o may sapat na ebidensya para kasuhan yung mga leader. So ang nangyari, may sapat sa regional trial court at ang nangyari, nag-apila yung kampo ng mga leader, ng coordinator sa pamamagitan ng kampo ni Governor Megs Villaperte. So napunta yata ito sa Court of Appeals. Di ko alam partner ang police nila dyan. Sa pagkakalam ko yung partner, mukhang nagkaroon sila ng motion for reconsideration dito sa Metro Manila, maaaring sa prosecutor at same time sa pagkakala ko sa Department of Justice dito sa Manila na kung saan inaapila nila yung resolution ng prosecutor's office ng probinsya ng dismiss ng mataas na korte. Parang gano'n na nangyari dito sa Metro Manila na kung saan sinasabi mo nga na yung mga leader na nakasuhan, mukhang nagsilabasan na dahil wala nang tinatawag na standing warrant of arrest. Oo. Sige partner, mayroon pa tayong 3 minuto. Okay, papatuloy natin. Sige. Sa akin naman dito partner, lalong-lalo naman itong kipay dito. Larin nyo. Na mukhang sabi nga doon, nung nandun ako sa kasuna, babalik daw siya, upo daw siya ulit sa pagkakapitan. Oo naman, kasi kaya lang partner, ano nangyari? Umalis siya wala pa alam. Simple. Ang ginawa ng mga kung yung ng pwesto niya, kagawad na to, ay mukhang nagkaalala, nagkabutan, talaga ng kapitan. Ganun na lang ba yun? Siyempre. Siyempre, hindi na ba yung functioning duties and responsibilities kaya Department of Interior and Local Government is kaya hindi naman siya nag-file ng deduction. Ano nangyari? Abounded nyo ngayon. The question is how to file legal counsel kung ikaw may standing warrant of arrest. Saan ka magpapay? Sa DILG. Doon na nakaabang yung mga polis. Ang pag-aralang gupurdo naman yun. Itago lahat ang makaupo si ay dito ito ninyo. Pag ang kapitan ng kasuna, ay mukhang magpapapirma ito kay Pindibidya. Ay paano ito pipirma ng kalaban? Ay ganun sila. Hindi pa. Kasi sa pagkakalam ko naman is the local government officials or government official is under the government. Under the government. Megs Villaperte. Pero yun ang pagkakarinig ko sa Pero the congressman is almost no power about the status of... Ang sabi lang kasi partner, yun ang narinig ko. Doon daw na... Clearances from congressman? Clearance? Hindi! Parang mayor. Ang problema yung mayor, anak kong kalaban na. Kalaban na mismo siya. Tama, partner. So, I misled. Continue niya. By dito, ito rin nyo. Paano siya magpapapirma kay Pindibidya? Waiting na lang siguro. Total October 2016 mo kung election naman. Waiting na lang. Kaya alam partner, mukhang hindi na nga siya mananalo dito. Dahil mukhang lalabanan siya ng aking chewing ulit. Sino? JC Formalino. Parang naka-encounter ko na ito si JC. Pero parang siguro sa susunod na natin pag-usapan niya dahil mukhang ginagawa tayo sa
maganda yung naging usapan natin dyan sa political dimension ng partidorya, pero sa ayon sa gusto natin, talaga magtatapos ang isang oras nating programa ng Manibela ng Masa. So doon po sa lahat siguro nung nakikinig ngayon, October 31, 2015, sa programa ng Manibela ng Masa, na kami po ay kung puso nagpapasalamat sa inyo sa inyong pagtsatsaga na manood, makinig ng programa, Ustream o live ng Serbisyo Balita dito sa aming himpilan na kung saan kami po ay buong pusong nagpapasalamat sa inyo. Doon po sa aming mga nakakakilala, sa aming mga kaibigan na nakikinig ngayon, nanonood, doon po sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, ganun din sa karating lalawigan, ganun din po doon sa Bicol sa kababayan, ganun din doon po sa ating mga kasama sa international, doon sa ibang bansa, kami po ay binabati namin kayo ng magandang gabi po sa inyong lahat, sa inyong pamilya. Binabati ko rin ang lahat ng aking mga kaibigan dyan. Siyempre, ang mga nagbabiyahe ngayon na papuntang probinsya, iingat po kayo. Lagi po tayong magdasal sa ating kaligtasan, sa ating paglalakbay papunta sa ating mga kanya-kanyang probinsya. Siyempre, binabati ko rin ang lahat ng mga nandito sa studio. Siyempre, sa pangunguna ng ating chief, si Sir Ardiel Salgado, at ang ating mga kasamaang reporter na nasa labas ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay. Maraming salamat po sa lahat ng nanonood ngayon ng programang Manibela ng Masa. Sa manda ko kayo naroon sa ngayon. Ganun din sa pamunuan ng Serbisyo Balita, sa pangunan ni Sir Argie Salgado, Ma'am Larna Barrero, at sa lahat ng bumubuo ng Ustream Serbisyo Balita live online. Ganun din po, binabati namin lahat ang ating mga kasamaan sa labas ng ating himpilan sa masisipag at masisigasig na sumusubaybay sa mga pangunahing kaganapan at balita ng ating bayan dito sa kasalukuyan na kung saan ginaganap ang Ondas o tinatawag na Pistang Patay dito po sa ating lugar dito sa Pilipinas. So lahat po sa inyo, kami po ay buong puso nagpapasalamat. Ganun din po, kami po ay sumasabi sa inyo ng maraming salamat po sa inyong lahat. God is good all the time. Thank you po. Thank you.